Mainit na usapin sa Kamara matapos ang pagbubunyag ni Kong Zaldico laban kay Kong Dan Fernandez. Ayon kay Ko, mayroong matinding irregularidad at posibleng sangkot umano si Fernandez sa ilang kontrobersyal na proyekto na may bahid ng korupsyon. Ang revelasyong ito ay nagdulot ng pagkabigla hindi lamang sa mga kapwa mambabatas, kundi maging sa publiko. Sa kanyang talumpati, diretsahang sinabi ni Zaldico na may mga dokumento at ebidensya siyang hawak na magpapatunay sa umano'y anomalya. Kabilang dito ang mga kontratang pinaboran at mga proyektong pinunduhan na hindi natapos. Mariin namang itinanggi ni Kong Dan Fernandez ang mga akusasyon at iginiit na ito ay bahagi lamang ng pamumulitika para sirain ang kanyang reputasyon sa gitna ng mainit na usapin sa pondo ng gobyerno. Patuloy na umaani ng atensyon ang nasabing revelasyon at inaasahang lalong init ang investigasyon sa mga susunod na araw. Ayon sa ilang political analyst, ang banggaan ni Zaldico at Dan Fernandez ay posibleng magbukas ng mas malalim na usapin ng katiwalian sa Kamara. Sa huli, nakasalalay sa mga susunod na hakbang kung mananatiling usap-usapan lamang ito o hahantong sa formal na kaso laban sa mga sangkot. Oh, ayun o mga kababayan, rough estimate, nasa 314.5 million plus million pesos. Ganun ho katindi ang mga diskaya na yan. Nakaparada ho sa ilalim ng kanilang bahay o sa kanilang garahe, nagkakalagang kulang-kulang kalahating bilyong piso. Konti na lang ilang ano na lang yan, ilang milyon. May na ako sa mati, 300 o 500 kalahating bilyon. Okay na, kulang-kulang kalahating bilyon. Nakaparada lang ho sa garahe nila. Hindi ka magpaparada ng ganyang karaming pera sa garahe mo kung wala kang bilyon. Ganun lang ho kasimple yan mga kababayan. Tayo magkaroon ka ng BIOS. O, di ba? Pwede na yun. Masaya na tayo doon. Kasi ang purpose natin na sasakyan, hindi dahil doon sa payong na nahuhugot sa pintuan. Ang purpose sa atin na sasakyan para makapag malayang makaalis sa anumang oras mo gustuhin, di ba? Yun ho Pero ito mga to trip lang nila kasi gusto ko merong lalagyan na champagne. Gusto ko, binili ko to dahil merong siyang payong. Ang cute ng payong. Ito talaga gusto ko ang payong, di ba? Sakit ng mga mayayaman. Kaya naman, kailangan ho talaga sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee, mapag-usapan ho yan. Ang mga ari-arian, yang kung paano nakuha ng mag-asawang diskaya na to, yang napakaraming pera na yan na pambili sa mga, di ba? Wala pa naman ho tayong pinaparatang dito, pero sigurado dito, hindi mo makakamtan yung ganyang katinding kayamanan. Una, kung hindi mo namana. Pangalawa, kung hindi ka tumama sa loto. O pangatlo, kung hindi ka magnanakaw sa gobyerno. Gano'n lang naman yung mga kababayan. Pero kikitain mo yan. Marami na akong kontraktor. Yung mga lumalaban ng parehas. Pero hindi ko nakikita yung lifestyle na mag-asawang diskaya na to. Ika nga. Pero yung mga big time contractor, kagaya nitong kapatid ni Small Laude, yung mga malalaki talagang project yung ginagawa nila, ayun talaga legit yun. Kasi mga bata pa lang yun, yung pamilya niya, mayaman, tapos puro private yung ginagawa, hindi public. Ika nga, yung mga mall, di ba? Yung mall, di ka pwedeng mag-cut corners dyan. Baka magiba yung mall, maraming madisgrasya, ikaw ang sisisihin, ikaw ang contractor Kaya hindi ko sila pwedeng magloko. Kaya yung mga yon, masasabi ko na legit talaga yung kinita nilang pera. Talagang kinita nila yan, base doon sa serbisyong ibinigay nila. Pero ito, naknato ko naglalabasan yung mga falsifikadong flood control, tapos meron ka nakaparadang 314.5 million plus dyan sa iyong garahe. May problema tayo dyan. Sendante, pasok. Ganun po. Isipin mo, kapag ka kinurap mo ang pera ng bayan, dalawang bagay lang makikita mo riyan Yan. Natalo ang mamamayan kasi yung serbisyo na para sa kanila, lalong-lalo na yung nasa panig ng mahihirap, nawawala lahat yon. Hindi na ibigay, na ipagkait po. Tama pagkatapos yung pera na dapat gugulin nga para sa kanila, kinurakot pa't dinala sa bulsa nila. Paano mabubuhay? Paano nga asenso ang isang bansa? Makikita mo, maski sa corruption index, pinakamahirap na bansa. Pinakamataas ang corruption. Parang may parang may direct correlation ang tawag nila diyan. Pagka pinlat mo yan, halimbawa,
Magpapanagpo, ah. Pag pinlat mo yan, Oho. ang talagang makikita mo yung correlation. Eh. Oh, yun. Sa statistics, madali yan. Eh. Opo. Gagamit sila ng dependent variables Oho. at saka independent variable. No? Ang independent variable, halimbawa, flood control, sabi niya. Makikita. Oho. Talagang tatama, sasakto talaga. Babagsak ang bansa mo talaga. Nako. Pero siyempre, Sen, alam nyo, ngayon lang kasi napapanahon, napapatuon tayo ng pansin sa corruption ng flood control at saka yung mga DPWH official, pero sa kabuuan ng gobyerno natin, hindi natin may pipikit ang ating mga mata. Meron din, iba pa, ng mga ahensya din ng gobyerno, Sen. Sa ngayon, ito yung mukha ng corruption. Opo. Nakasentro ngayon yung mukha ng corruption. Flood control. Talagang litaw na litaw ang mukha. O yan, opo. Isip-isipin mo saan ka naman nakakitang, akala mo sasabihin niyang ganyan river walling, sabi niya, no? Nakalagay sa report nila, completed. Ha? Yan, nako. August. Oho. August 2. Okay, January 1, Nak- 2025. Complete documents, opo. Isip-isipin mo, nagkaroon ng program of work. Oh, May plano. opo. Nag-bidding. Yan, nako. Nag-award. Oho. Ha? Meron pang notice to proceed. Nako. Ha? Pagkatapos may report pa yung QUA, ha? Yung quality control ito. Ha? Pagkatapos meron pang inspection. Yan, oh. Pumirma pa yung Commission on Audit. Nako, naka-20% mobilization, etc. Pagkatapos nakolekta yung pera. Oho. Pagkatapos walang project. Nung hinahanap mo yung proyekto, na saan po ito? Pagkatapos ngayon, Oho. sino ba yung kontraktor nito? Oho. Hindi mo ba hanapin yun? Sino ba nagpanukala pa niyan? Bakit nagkaroon ba niyan? O, kukunin mo yung papel. Opo. Sino ba yung masugid na nagpanukala na kumuha kunwari ng pondo para maitayo yung multo na yan? Oho. Ha? Yan. Yun ang hindi O, na kailangan tuntunin. Ang problema dito, baka yung nagpanukala o yung nagsingit dyan sa mga panukala, baka multo na ho, Sendante. Marami hong naghahanap dito kay Joel Chua, nasaan na ho kaya siya? Ang tanong, ito ang tanong ngayon ng ating mga kababayan. Ito, tanong to wala tayong pinapakalat ng kung ano man at hindi natin pinagnanasa ang masakta niya si Joel Chua. Hindi natin wala tayong gustong mangyaring masama sa kanya. Pero sa kanyang pananahimik na yan, marami hong nagtatanong ngayon sa mundo ng social media kung nasaan na ba itong si Joel Chua. Humihinga ka pa ba, Joel Chua? Magparamdam ka, Joel Chua. Di ba? Mo sa dami ng mga yun. At ang masakit dyan, Sen, ito pa isang masakit, dugdagan ko na sakit niyang bagay na yan. Nung hindi nakita, parang wala akong nakita. Hindi, sige, nasusunod na taon, pondohan ulit natin panibago. Kaya yung Ang tawag ghost na nun, restated funding. yun, hindi nga nakita nung una Dodoblehin pa Nakatatlong ulit na doble nga po, Sen Di ho ba? kasi Naku, yan na nga ho ba sinasabi natin. Kailangan ho talaga nating malaman kung sino yung mga nagpanukala, sinong bumakap dyan sa mga pondo na yan para mailaan dyan sa mga flood control na yan. At makakapagbigay linaw lang ho dyan mga kababayan. Walang iba kung hindi itong si Elizaldico. Kaso ang problema, marami hong naghahanap dito kay Elizaldico ngayong mga panahon na to sa social media. Merong mga nagpapakalat ng kung ano-anong fake news at sinasabi nila na kesyo multo na rin daw ho ngayong mga panahon na to itong si Zaldico. Tayo naman ho dito sa PH Update, hindi ho tayo naniniwala dyan at hindi ho tayo nagnanasa ng anumang masamang bagay dito kay Elizaldico. Kaya naman, kung nasaan ka man Elizaldico, magparamdam ka. Dahil kayo ho makapagbigay linaw sa lahat ng kalokohan na to, ika nga. Ang tanong, baka yung naghahanap tayo ng flood control, yung mga multong flood control, kung tawagin, yung mga ghost project, baka pati yung nagpanukala dyan sa House of Representatives, baka yung pati yung Committee on Approach Chairperson noong mga panahon na yon, maraming nagsasabi sa mundo ng social media na di umano, multo na rin siya ngayong mga panahon na to. Kaya puro multo ho ang hahanapin natin. Ngayon, Congressman Zaldico, kung naririnig nyo ho kami, magparamdam ho kayo, pagalawin nyo ho yung baso. Dumalo ho kayo sa pagdinig ni Senator Rodante Marcoleta sa Lunes. sabi nila, Hindi nakita napalusutan natin Ayun. Ulitin nga natin. Oho. Yaon. Perfectin natin. Na-perfectin, di ba? Opo, oo. Yan. Hanggang sa lumitaw ngayon. Oh. Sino bang mag-aakala naman na yung Blue Ribbon Committee, ibibigay nila sa akin?
Nako, oo. Oh. Ikaw, may iniisip mo ba yung gano'n? Di ako ho, simula pa lamang, di ba simula ang election sen, itinalaga ko na kayo dyan eh. Ay, hindi, wala kang naniniwala na mananalo ako. Hindi, nakita mo. Sila po yun, sila po. Nakita mo ba yung isang, anong tawag doon? Broadcaster ba yun na babae? Ay, oho. Oho. Nakakaawa yung broadcaster na yun eh. Totoo. Hanggang ngayon po, mukhang hindi pa niya matanggap sa kanyang sarili. At meron pa siyang kapares na kanyang pananaw din sen. Yung si Boy DVD, yung nakuna ng fake DVD niya sa may Congressional Avenue na hanggang ngayon, bakit to? Sino ba yung Boy DVD? Kilala ho nila yun. Ang pangalan nata, Liamas. Tanong mo nga kay Saito kung alam niya. Ano ba sabi? Ano Kasi sabi? sinasabi niya, bakit to parang selective kayo? Parang pinipili nyo lang? Bakit yun at yun lang daw atang na pagtutunan nyo ng pansin, ng Blue Ribbon Committee? Napanood mo, sinabi niya? Parang yun po ang yun po ang lumalabas din. Ako, iniwasan ko na manood doon sa mga yun kasi wala namang magandang sinasabi sa inyo yun eh. Bakit naman sinabing selective? Kasi nga ron daw po, parang ang dating doon sa kanyang sinasabi ay mga opisyalis lang daw po ng DPWH ang inyong tinitignan. Di parang yung broadcaster na babae. Yan, napanood ko yun eh. Kaya nga magkasintono sila sin eh. Kaya kung magsalita pa naman yun akala mo tumatakbo, hindi mo maintindihan, di ba? Oho. Subukan mo tumatakbo ka, nagsasalita ka, humihingal ka. Pagka yun nagtatanong, humihingal eh. Kakapusing ka na hininga nun, Sen. Kapag ako'y nakikinig doon, ako ang napapagod eh. Nakikinig lang ako, pagod na pagod ako eh. Kaya ayaw kong pakinggan yun eh. Ganun mo ba? Ang sabi niya. Kaya dito tumatambay si Senator Dante Marcoleta eh. Dito sa PH Update. Mega love shoutout, Sen Dante. Palakpakan muna natin. Ay, bakit ang DPWH lang? Mariosip ng mga tao ito, sabi ko. Nag-umpisa pa lang ako din. Unang hearing niyo pa lang po, Sen eh. Unang hearing pa lang ako. Alam ba niya kung gaano kalawak? Alam ba niya kung gaano kalawak ang multong kinakaharap ng ating bansa? Ang problema sa ganyang mga tao, lalahatin ko na sila, mga ganyang uri ng tao. Yung mga ganyang sariling kaisipan. Mapa-broadcaster ka, o kung ano man, basta ganyan kayong mag-isip. Pati vlogger, Sen, marami din ganyan. Pagka ganyan kayong mag-isip, talagang wala na akong magagawa sa inyo. Hindi naman kayo abogado kasi. Ang abogado kasi, bago magsalita, nag-iisip. Itong mga ito, nagsasalita, hindi nag-iisip. Ganyan yung mga yan. Meron po paglalarawan niyan, Sen. Paano ka mag-iimbestiga nang hindi mo muna ilalatag? Kumbaga sa korte, sasabihin ng korte sa'yo, Counsel, you need to lay the predicate. Di pwedeng hindi ka mag-lay ng predicate. Siyempre. Ilalatag mo muna. Isa-isa mo ngayon. Ba't kaya ka? Saan ka naman nakakita ang mga ganyan na? Ang gusto ata sa unang araw pala, ipatawag din na lahat ng mga... Wala naman kasi silang direksyon na magtanong eh. Nagtatanong lang sila sang-ayon dun sa kanilang nalalaman. Speaking of ipapatawag, meron akong nakakitang post dito ha. Dapat konektado sa flood control to dapat talaga kahit na yung mga congressman na mga ika nga natapos na termino, kailangan may patawag pa rin. Tingnan niyo ho ito mga kababayan. Ito mga kababayan, ito ho yung mga flood control projects na di umano natanggap ng mga distrito ng iba sa mga amuyong ni Marcos Jr. ha. Ito mga kababayan, base ho dito ito si Dan Fernandez o mas kilala sa tawag na Boy Google umabot ho ng mahigit 3.5 billion pesos at 63 flood control projects. Ngayon, itong isa sa mga, kung tawagin nila, mga maanumalyang contractor ng flood control, itong Marvel, nakakuha ho ng 11 proyekto dyan sa total 63 flood control projects na yan. Kaya kailangan talaga itong si Dan Fernandez, ipatawag ho yan sa Blue Ribbon Committee. Sen Marcoleta ha, pakiusap po. Itong si Ortega, itong balbasarado na to, nasarap tiyanin yung mga balbas niya. Ha? Nagmamalinis to nahamon niya si Mayor Benjamin Magalong ito, La Union First District to. Total cost 1.1 billion 919 million 35 flood control projects.
at yung sikat na St. Gerard Construction at ang nakatanggap ng marami sa mga proyekto na yan ang St. Gerard Construction, General Construction and Development Corp. Umabot hon sa mahigit 500 million pesos sa 4 na projects. Ito yung mga congressman, ito, congressman pa to, meron pang parliamentary courtesy ito, pero dapat, sa bagay, sa kapal ng mukha nitong mama na to, kahit ano pang iba mo dito, di ba? Ito pa lang sigurado ngayon, itong mga distrito nila, ganito karaming flood control projects, ganito karami, at itong mga maaanomalyang kontraktor na to, malalaki din ho yung nakuha nilang porsyento o nakuhang bahagi ng mga projects na yan na di umanong naibigay sa mga distrito ng mga kilalang tauhan nitong si Martin Romualdez. Tuloy natin ang talakayan dyan sa saganang mamamayan. Yan. Hindi ko kayo papatulan. May iksi ang mga kukotin nyo. May diferensya pa ang mga ulo nyo, kaya hindi ko kayo papatusin. Kaya alam mo, hindi ako nagpapa-interview sa mga yan. Sabagay, yung babae na yun, ng broadcast. Siya, interviewin kita isang araw. Kasi walang politika, ano lang, yung mga trip mo lang gawin. Hindi Ano tayo, mag-lifestyle, mag-aala Julius Babaw ako. ako interviewin nun, kahit anong mangyari. Ganun ho Sa ba? nervyos niya siguro. yun ang tingin nyo, Sen. Kahit anong mangyari talagang hindi siya magtatangka na... Sinubukan ko nang sinubukan ko nang magparating sa kanya na pakisabi mo nga sa kanya, ako na interviewin naman niya ako. Yan. Kasi ang nakausap ko, isa sa pinakamatalik niyang kaibigan. Okay. Matalik na kaibigan kasi yung sasabihin ko na ang totoo, sangayon doon sa kaibigan ko, tinulungan siya na yung anak niya ipagamot sa Taiwan. Kasi magkaibigan sila. Opo. Kaya sabi niya, peanut yan. Sabi niya, hindi pwedeng hindi niya ako, Napagbigyan. mapagbigyan. Sige. Baka Try mo. Try mo. Pangiti-ngiti ako Ako pagdating sa akin, tama ka ko, ayaw niya. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Yung mga yan, may mga sakit. May mga sakit yan. Ano po sakit? Gusto lang nilang tanungin yung gusto nilang tanungin. Ayun. Kaya paikot-ikot lang sila sa isang subject matter. Opo. Na akala nila nakagagawa sila ng mabuti sa bansa. Hindi sila makakapaglahad ng objective. Hindi kagaya natin. Kung ano yung tama, yung nag-discuss natin. Siyempre po naman. Diba? Opo. Wala tayong kikilingan. At yung taong bayan, taga-subaybay natin, magsasabing, tama, mali, di ba? Hindi kasi natin kinukupo yung kaalaman sa di ba? Isip-isipin mong mulat-mula pa Bakit nanalo yan? Nakakita ka ba naman ganyan? Broadcaster ba yun? Parang, anyway. Hindi kaya, kasi ganyan, sabi naman nung kausap. Sige nga, kung talagang follower kayo nitong si Sen Marcoleta, comment nyo sa baba kung ang pangalan ng ano na yan, yung binablind item na yun ni Sen Marcoleta. Comment nyo sa baba kung sino yan. Ako, kilala ko yan. O, bibigyan ko na kayo ng hint. Kamakailan lamang, sinoplak niya yung si Terry Redon. Hindi nga 2.8 million lang sila Ganun. Bakit ba pinipilit niya yung kanyang gustong mangyari? Para panatilihin niya sa kanyang sarili na siya ang tama, na sa kanyang panukat hindi ako mananalo. Akalain mo magtiwala siya sa sarili niyang pag-iisip. Tingnan mo nangyari ngayon. Yun na nga. Nagmukha siyang tanga ngayon, hindi ba? Totoo po. Pwede ko na sabihin sa kanila ngayon lahat. Minsan kasi naman yung pagkakamali, madali naman tanggapin At ngayon, yung mga ini-interview niya, ngayon, bahala sila. Magpa-interview kayo sa tanga. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Wala akong ospital dun Ang ating magiging Vox Populi sa araw na ito, ay yaman din lamang National Heroes Day ngayon at napag-uusapan. Siguro doon sa ating mga kababayan, kasi baka nga tinatanong, sa inyo ba, sa palagay niyo ba, Sen at Jen, meron pa bang mga bayaning, sa panahon natin ngayon, mga leader ng ating bansa na kasing tapang at kasing malasakit ng mga bayani ng bansa natin, Sen? Meron naman. Meron pa rin ho ba? At marami yan, Jen. Yun. Ang karamihan nga lang dyan ayaw pangalanan.
Kasi hindi naman sila ganun eh. Pero patuloy nilang ginagampanan ng tungkulin nila. Tama. Marami akong kakilala dyan, ha? Marami akong kakilala. Oho. Yung iba, hindi leader, ngunit para sa akin, leader pa rin sila. Oho. Katulad ng mga magulang natin dyan. Ay, number one yan. Opo. Kahit na bumabagyo, bumabaha, talagang itinataguyod ang mga pamilya. Opo. Dito lang sa studio dyan. May nakita ko rito na sa akin palagay, bayani rin. Ba? Oho. Isipin mo, hindi naman Naka-duty. hindi naman panghapon ito, biglang dumating. Siguro, ang daming absent. Opo. Pero dahil sa kanyang sariling... Nagbabawi yan, Sen. Oo, sa kanyang sariling pagmamalasakit sa ating palatuntunan at sa studio, sa kanyang kabuuan. Oho. Yan ay kadakilaan, yan ay kabayanihan. Ang malungkot din yan, Sen, ginamit pa kayong kasangkapan tinext si Mrs. Programa ko kasi ni Sen Dante. Ako na may napapagamit. Okay, tama naman. Kabayanihan naman ang pinag-uusapan. O kaya ito si Edward Paitano. Yung mga farmers natin, Yan, kahit nabagsak na yung presyo, nagpipilit pa rin na kahit pa paano maitaguyod ang bansa natin. Tama kayo. Diba? Mga sundalo. Ayan. Mga sundalo na yan na walang ano sa kanila, walang piyesta official dyan. Wala pong hali-hali. Marami. Ang kadakilaang nakikita ko. Mga teachers. Nako, yan pa po. Ay, makita mo yan talagang kumbisan hindi na inaalintana yung sweldo niyan dyan. Ay, wala na po. Naganap lang niya yung tungkulin niya, di ba? Kasi yung sweldo, masisiphayo lang At sila. marami rin tagapaglingkod sa ating pamahalaan ng merong ganun. Nakakapanlumo lang Opo. na marami din naman ang mga kawatan. Kaya tayo bisan nakapagsasalita ng ganito. Totoo po. Ako naman naniniwala sa mga district engineers natin, sa mga assistant district engineers, meron pa rin naman talaga, Sen. Siguro sa dami niyan Hindi ko nilalahat dyan. Opo. Pero sa pagsisimula pa lang nitong lalong-lalo na kapag napatunayan itong mga ghost projects na ito, Opo. talagang wala silang may kakatwiran dyan kahit ano pang gawin nila. Oho. Walang katwiran dyan Oho. Isa pa po pala, Sen, baka malimutan natin ang mga OFWs. Nako, number one mga followers niyo po yan, Sen. Oo, napakarami. Tagapagtanggol yan sa mga umaapi sa inyo Mabuti na lang kahit papano nang makarating tayo. Talaga namang talaga nakakabigay talaga ng saya. Inspirasyon, Sen. Inspirasyon. Oo. Isip-isipin mo na talagang pupuntahan ka kahit nasaan ka. Pag sinabi ko, nandun ako sa hotel na ganito, madaling araw pa lang, nandun na sila Makikita mo talaga, nagsasakit. Isipin mo isasakripisyo yung hindi makita yung pamilya sa mahabang panahon. Makapaghanap buhay lang ng marangal. Pagpapakasakit yun, alang-alang sa bansa. At saka ito yung mga tao na kapag nakita nyo sa social media, yun bang may nagbabash sa inyo, mahalata nyo, silang una nakikipag-away sa inyo, mga OFW na nakakita po ng pag-asa sa ginagawa ninyo, Sen. Nakikita ko rin yan. Opo. Well, dito sa problemang ito, Sen, sa inyong taya, sa inyong experience na po sa gobyerno, gaano na ba ka-sistematiko? Gaano kalawak, itong kung ang pag-uusapan ay corruption. Systemic ang tawag nila. Systemic ko ba yan? Yung systemic kasi, sabi ng mga nag-aral sa social sciences. Opo. Pag sinabi mong systemic, ito'y nangangahulugan ng isang behavior ng isang tao. Ako, ayokong tanggapin na systemic ang corruption. Ayoko pang tanggapin na nandun na tayo sa ganong kalagayan. Kasi pag sinabi mong systemic, isang behavior sa panig ng isang tao o grupo ng mga tao na kinakailangan merong ganon para panatilihin ang isang malakihang sistema. So ayaw kong tanggapin sapagkat parang nasa sistema na natin talagang parang hindi aandar ang bureaucracy, parang hindi aandar, wala ng governance kapag hindi natin inamin na merong corruption as a system. Nako. Kailangan nating bakahin yun. Huwag nating panatilihin na magtatagumpay yun. Maring nagtagumpay si Satanas doon sa kanyang pangalan, sa kanyang party doon. Pero tama naman si San Pedro na hindi niya na gawin yung kalahati. Kesa naman ma-influensya pa yung nandun Ayun na nga. Di ba? Bakit hayaan mo pa yung mga nasa impyerno madalaw pa yung nandun? Di ba? Wag na. Wala namang ito namang nasa langit. Bakit ka pa pupunta ron? Magpapakasakali ka pa ba?
Kaya tama yung ginagawa ni Edward eh. Di ba? Opo. Isipin mo, ganito ang gawin natin, kamo. Halimbawa, Opo. kahit kailan, magsimula tayo sa ganito, huwag mong paghahaluin yung negosyo at saka yung politika. Oho. Ang nangyayari kasi ngayon, yung negosyo, para maproteksyonan niya ang kanyang negosyo, Opo. mag-aalaga siya ng politiko. Mali yun. Nako. Kasi pag inalagaan mo yung politiko, kahit na mali na ang ginagawa mo, poproteksyonan ka ng politiko. Yun nga, mangyayari. Di ba sir. mali yun? Opo. Dapat sana, kung kabayanihan ang pinag-uusapan, negosyante ka, magpakadalubhasa ka na lang na negosyante. Sa iyong negosyo. Oo. Kasi kung wala ka namang ginagawang masama, hindi mo na kailangan ng proteksyon. Magaling ka eh. Magaling ka sa negosyo mo eh. Oho. Isip-isip mo, bawat hawakan mo, nagiging ginto. Ano bang problema mo? Ang galing mo sa negosyo. Nako. Yun lamang negosyanteng palpak ang nangangailangan ng proteksyon kasi gagawa sila at gagawa ng kawalang hiyaan. Kaya nangangailangan siya ng proteksyon. Yun ang mali dito eh. Oho. O, tingnan mo yung negosyanteng masyadong enterprising. Gagawa pa siya ng political party. Totoo po. Oo. O, sino bang may-ari na nga? Ayoko na lang magsalita. Alam nating lahat yan. Oo. Ikaw na nga, isa sa pinakamayaman sa bansang ito, gagawa ka pa ng political party. Ano bang gusto mong mangyari? Di ba? Oho. Lahat na ng pera nasa iyo na eh. Gusto mo pati protection sa iyo pa. Oho. O, paano naman? Ngayon, yung politiko, magpaka-politiko ka na lang. Hindi eh. Gusto mo Kaya din negosyante rin eh. Kaya nga tawag sa iyo eh, Honorable Congressman, di ba? Yan. Honorable Senator. Pwede mo bang tawaging Honorable Contractor? Hindi mo pwede yun. Hindi honorable ho yun. Hindi honorable. Contractor ka, gusto mo pang maging congressman. Hindi pwede yung gano'n. Ito yung conflict of interest. Diyan nagsisimula, kaya tayo nagkakaganito eh. Hindi, ang problema kasi, Sen, simula pa lamang ng isang negosyante, namumuhunan na, parang konsihal pa nga lang eh. Pinupuhunan na yung politiko. No? Pagdating na araw, magiging congressman ka, magiging mayor ka, etc. etc. Napakalaki ng puhunan na. Okay lang sa akin yung halimbawa, magsikap ka at pagkatapos magnasa ka, magsilbi sa bansa. Okay lang yun eh. Oo. Pero hindi sa paraan na nasa isip mo, kaya ka gustong magsilbi sa bayan para lalo kang makagawa ng negosyo mo na mapoproteksyonan sa pamagitan ng posisyon mo. Yun ang mali. Mukhang kakaunti lang ang Sa bayaning ganyan. katapos-tapusan naman kasi, may kasalanan din ang mamamayan eh. Oo. Akalain mo naman, kilala mo naman yan, wala namang gagawing matuloy, pinipilit mong iboto kasi. Hindi, sabi Wala nga naman kasi. tayong pinatutungkulan, kaya lang, alam natin lahat yan. Oho. Ano yan eh, Shen eh. Ang problema dito kahit ika nga hindi pa ganun katindi ang ebidensya, karamihan ng mga nanalo nung nagdang eleksyon, hindi na binoto yan. Ngayon, yung mga hindi nakuha sa dayaan, dinaan nila sa technical, dinisqualify yung mga kalaban ng mga kaalyado nitong si Martin Romualdez. Pero naniniwala ho tayo na talagang kinakalikot yung yung sa COMELEC na yan. Kaya kahit na ano pa hindi na nasusunod yung kagustuhan ng mamamayan sa mga nangyayari ngayon. Malay natin, di ba? Hindi na pala binoto. Wala na palang kasalanan na sambay ng Pilipino. Pero nasisisi pa tayo dahil nga nalulukluk pa itong mga opisyal ng pamahalaan na hindi na dapat nakaupo pero dahil meron silang impluwensya at kapangyarihan, nagagawan nila ng paraan diyan sa COMELEC. Kaya nakakaano sila, nakakabalik sila sa pwesto. No, kaya dapat talaga marami tayong dapat ayusin dito sa sa mga usapin na to sa ating bansa. Diyan sa COMELEC, diyan sa DPWH, sa executive, diyan sa legislative. Kung congressman ka. Huwag ka na mag-contractor. Diyan tayo nagkakaproblema di ba? Contractor ka. Kung contractor ka, gawin mo yung trabaho mo bilang contractor. Kung congressman ka, pakahusay ka bilang congressman. Pero huwag ka na lalampas doon dahil doon tayo nagkakaroon ng problema. Hindi, sabi nila, pagka hindi ko naman ito binoto, matatalo lang din yung iboboto. Baka ako lang ang bumoto doon sa isang tao na yun. Hindi na ako boboto kung ako. Kung may boboto ka lang. Di ba? Hindi ba? Yun na nga. Oo. Nako. Ngayon lang, alam na ninyo eh. Oho. Isip-isipin mo itong mga tumutulig sa, kauumpisa ko lang din eh. Unang araw niyo pangalan sa hearings yan eh. Ako, bilangin po ninyo bilang senador, wala pa po akong 2 buwan. 1 buwan at 3 linggo pa lang ako.
Oo. Pagkatapos magsasalita na itong babaeng ito, magsasalita yung sinasabi mong Mr. DBD. Oo. Ang gagaling naman ninyo. Tumakbo nga kayo sa politiko kung mananalo kayo. Eh kasi para bagang pagka sinabi nila, parang obligasyon niyo pang sundin, Sen. Parang para bagang pag kung ano sabihin nila, yun ang susundin. At saka yung Mali parang eh. napakatalino. Okay lang sa akin. Yung matalino kayo, walang problema sa atin. Yung magpakatalino kayo. Ay, gusto nilang gano'n, di okay lang. Pero kung halimbawa gagamitin ninyo sa paraan na hindi man kayo nakakatulong eh. Opo. Di ba? Nagkukunwari lang kayo na matalino. Ang dami yung naililigaw eh. Oho. Siyempre sasabihin niya, bakit kanya palaging binabanatan mga DPD? Bakit mapagsasabay mo ba lahat? Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!